Hi, good morning. It's actually 1 o'clock, 4 minutes to 1 o'clock in the afternoon. Good morning kahit hapon na. Yeah. Galing kami, by the way, sa Centrally Medical Clinic, nagpa-laboratory sa FBS, para yan sa dugo, urinalysis, at saka creatinine. Yeah, importante po pa-monitor po natin. Kung ikaw ay senior citizen na, pa-monitor na natin ang ating, punta na tayo sa laboratory, pa-monitor na natin sa ating doktor ang ating health, para baga wag-exercise din tayo ng maaga at ma-maintain natin ang ating health. Huwag niyo pong kalimutan ang inyong maintenance. Ang maintenance ko ay Losartan at Amaramid. Dalawa sa umaga na maintenance at isa sa gabi. So, good luck sa inyong mga health or kalusugan. Now, yesterday, napag-usapan natin ang health and fitness life. Mag-subscribe kayo at hit the notification bell. Mag-like para updated kayo sa mga latest upload. Ayan. So, ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa to be an ideal person. Ang sabi ko nga ang power phrase ko dyan sa mga goal natin, by the way, sa social responsibility natin, parenting, yung love relationship, I am an ideal person. Yan ang power phrase ko. Kung gusto po ninyo yan, na maging ideal person, why not? Be an ideal person. Meaning, you have the values, the principles, the vision, and the mission, and your goals. Yan. Ang values ko ay una ay ang paglilingkod ko sa Diyos ay tinatawag na offerings. Number 2, tithe. Number 3 ay kalimutan ko. May memory gap ako. Number 3 is service to my supplier. That's number 5. By the way, ang pamilya po natin, importante. Yan. So, number 1 pala, sorry ama. Number 1 is God, the offerings, the tithe, then the family, and number 5 is the service. So, I am also a service provider. Ang principles ko naman is trustworthiness, yung mapagkakatiwalaan tayo. Katulad kayo, maraming salamat sa mga supplier ko na nagtitiwala sa akin paano i-distract ang inyong mga confidential documents. But remember, trustworthiness is character and the competence. I believe we are competent enough to distract your confidential documents, because milling is 5 times more efficient
than reading. Nagmimil na po tayo because reading is obsolete para sa akin, ha. So, we believe na mas maganda ang serbisyo po namin. So, those are our values. Number 5 is service. Then, the principles, trustworthiness, empowerment, and alignment. Then, number 2 is the law of the farm. Number 3 is empowerment, yung pagtuturo. And number 4 is alignment. Nangyayari ang alignment na kailangan talaga natin mag-uumpisa sa maliit na organisasyon ang pamilya po natin hanggang sa malaking organisasyon. Importante, nagkakaisang diwa o alam kung nagbibigay ng memo ang presidente ng kumpanya o ang presidente ng Pilipinas, kailangan hanggang sa baba alam yan. Hindi yung nakakaalam lang yung taas. So, those are principles. By the way, principles do not change. Hindi yan nagbabago. Hindi po yan nagbabago. Ika nga. Principles. Then, yung vision. Ang vision ko, by the way, i-copy-paste ko at ilalagay ko yung link sa baba para malaman po ninyo ang pattern. My vision is to think the life that I love and loving the life that I live. Yan, punta po kayo sa aking timeline, sa profile ko sa Facebook. Nandoon ang aking vision. I am living with flared. By the way, flared, I'm faithful, hopeful, loving, with respect, reputation, honor, and dignity. That is flared. Bago po yan, I'm living with flared, debt-free, and wealthy. That's my vision. By the way, yung vision tumbas yan ng pangarap, or sa English, I dream. Huwag tayo matakot mangarap dahil ang Diyos ang kakampi po natin. So that is my vision. Ang mission ko naman, currently, gusto kong dagdagan ang sasakyan natin. Bumili ako ng L300 pagkakakitaan. Pwede ko sa Lalamove. Diba? Basta bibili tayo ng mga bagay na mapagkakitaan. That's one of my missions. And my goals. Ang goals ko po ay gusto ko ma-finance ko ang TPC Scrap Enterprises. Then magkaroon kami ng S&M Business Financing. Yung tutulong tayo sa mga negosyante. Papaano magkaroon sila ng cash flow or liquid asset para sa kanilang negosyo. Yan. I want to invest also at Philippine Stock Exchange. Dagdagan. May mga investment tayo sa Philippine Stock Exchange para magtrabaho ang pera natin. Kasi may mga edad na tayo. May edad na tayo. Ikaw ay wala pa sa senior, di ka pa senior citizen, pwede ka
mag-invest sa Philippine Stock Exchange. Ang average na interest ng pera natin pag inilagay natin sa stock exchange according to Bu Sanchez is 12%. So it will double in 5 years. So let us make money work for us. Nasa edad na tayo, do not work for money. You are not working for money. So mayroon tayong, I recommend Bu Sanchez yan sa Trolley Rich Club para matuto mag-invest sa Philippine Stock Exchange. Ang isa sa mga pangarap ko, yung goal ko ay magkaroon ako ng clothing company, John Vigor brand of clothing. Naiisip ko na yung kabayo naging sikat. Itong ano, I mean, yung buhaya naging Lacoste. Yan, sikat yan. Mayroon akong iniisip na kung sikat ang Lacoste, pwede natin gawing design ang kabayo. 'Di ba? So, I want to have clothing company at SM malls. Lahat ng mga SM malls, meron tayong clothing company. Okay. Pinapangarap ko po yan, mag-start magtinda ng panyo. 'Di ba? Yung panyo na may pangalan na pwede makilala ng masa. Yan. Panyo that will provide luck to the business people. Yan. At ganun din ang mga empleyado para maging negosyante. Yan. So, tomorrow, it's already 12 minutes. Tomorrow, I will explain why I am truly motivated. Ngayon, may memory gap ako. Number 1, big why ko. I will discuss tomorrow my big whys. Mag-umpisa lang ako ng isa. Abangan nyo yung my big whys. We will be truly motivated if we have some big whys. Tomorrow, uulitin ko yung mga big whys ko. It's my 15 big whys. Number 1 is I want to experience my journey as the member of the Church of Christ. Gusto ko maranasan na ang kapangyarihan ng Diyos on our journey as Iglesia ni Cristo. Ganun ko na lang, hindi ko na lang pahabain. Tomorrow, abangan po ninyo from number 2 to number 15. Okay, if you like the video, just have a thumbs up, hit the notification bell, and subscribe para uploaded kayo. Updated sa latest mga upload ko. Have a nice day. Take charge. Bye-bye.